Sa isang maliit na barangay sa gilid ng syudad, kung saan ang init ng araw ay parang hindi na umaalis at ang alikabok ay palaging nakahalo sa hangin, may isang lalaking kilala ng lahat, ngunit hindi tunay na kilala. Ang pangalan niya ay Dado. Araw-araw siyang makikita sa parehong pwesto, sa sulok ng kalsadang may pader na puno ng lumang posters, graffiti at pekas ng panahon. Nakasando lang siya at kupas na shorts, tsinelas na halatang ilang taon nang gamit. Sa unang tingin, isa lang siyang tambay, isang taong walang direksyon sa buhay. Marami sa mga residente ang umiiwas sa kanya, lalo na't maraming tsismis ang kumalat tungkol sa nakaraan niya. May nagsasabing ex-convict daw siya, may nagsasabing dati raw siyang adik, at meron pang mga bata na tinatakot ng magulang gamit ang pangalan niya. Pag di ka sumunod, kukunin ka ni Dado. Pero sa likod ng mapagmatyag at tahimik na anyo ni Dado, ay may mga kilos na hindi napapansin ng marami. Tuwing madaling araw, habang tulog pa ang karamihan, bumibili siya ng pandesal at iniwan ito sa bakod ng bahay ng isang matandang lola. Tuwing hapon, habang ang iba ay nagkukumpulan para magkwentuhan, inaayos ni Dado ang sirang bisikleta ng isang batang lalaki sa gilid ng kalsada. Hindi siya nagsasalita, hindi rin siya naniningil. Minsan, nahuli siyang nag-aabot ng baon sa batang palaging walang makain sa school. Ngunit sa bawat pasasalamat, palagi siyang umaatras, parang ayaw ng atensyon. May ilang kabataan sa barangay na palihim na humahanga sa kanya. Si Kuya Dado, kahit tambay lang, mabait yan, wika ng isa. Di nga siya tambay eh. Feeling ko matalino yon. Parang may alam sa buhay pero ayaw lang magsalita. Dagdag ng isa pa. Ngunit kahit anong hula at kuro-kuro, walang makakuha ng totoo sa kanya. Tahimik lang si Dado, palaging nakaupo, nakatitig sa kung saan, para bang may hinahanap sa kawalan. Isang araw, habang nagkakainan ng fishball ang mga tambay sa kanto, may isang batang babae ang tumakbo palapit kay Dado, umiiyak. May sugat ang tuhod nito, nadapa habang naglalaro. Walang pag-aalinlangan, binuhat ito ni Dado, inilabas ang maliit na first aid kit mula sa kanyang bag, isang bag na akala ng lahat ay walang laman kundi basura. At marahang nilinis ang sugat ng bata. Tahimik lang siya, hindi nagsalita kahit kailan, pero may kung anong ginhawa sa kilos niya. Ang bata uminto sa pag-iyak. Nang makita ito ng ilang matatanda, napahinto sila. May isa pang ang nagsabi, "Hindi ko akalain, may ganun pala siyang side." Habang lumilipas ang mga araw, tila mas lumalalim ang misteryo ni Dado. Kahit ang mga barangay tanod ay hindi malaman kung saan siya nanggaling, kung may pamilya ba siya, o kung bakit tila hindi siya umaalis sa barangay kahit kailan. Ngunit kahit pa ganun, hindi na siya pinapansin ng gobyerno, hindi na rin iniimbestigahan. Sa dami ng problema ng lungsod, sino nga ba ang mag-aaksaya ng panahon sa isang tahimik na tambay? Hanggang isang araw, may balitang kumalat, darating daw ang gobernador ng probinsya. Magkakaroon ng feeding program, may libreng check-up, may mga ipamimigay na ayuda at scholarship forms. Lahat ay abala, nilinis ang plaza, inayos ang karatula at sinigurado ng barangay officials na presentable ang lugar. Lahat ay nag-aabang, excited ang mga bata, kinikilig ang mga nanay. Pero si Dado, nasa dati pa ring pwesto, umuupo, kumakain ng fishball at nakatitig sa kawalan. Walang sinuman ang may ideya na ang katahimikang iyon, ang pangkaraniwang araw na iyon, ay magiging simula ng isang eksenang babago sa pananaw ng buong barangay, ng buong probinsya at ng buong bansa. Dahil sa likod ng matahimik at payak na tambay sa kanto ay isang taong may dalang lihim na matagal ng kinikimkim,
at isang gobernador na may kasalanang matagal ng pilit tinatakasan. Sa hindi inaasahang paghaharap nila, lalabas ang katotohanan. At ang tambay na hindi pinapansin ay magiging sentro ng isang nakakagulat na pangyayari. Maagang dumating ang araw ng pagbisita ng gobernador. Isinara ang ilang kalsada papasok sa barangay at may mga pulis na nakabantay sa bawat kanto. May mga dumating na truck ng relief goods, puting tent na may banner ng pangalan ni Governor Victor at ilang mamahaling SUV na may blinking lights sa bubong. Sa labas ng barangay hall, may maliit na entabladong itinayo kung saan mansasalita ang gobernador para sa kanyang kampanya. Nagtipon-tipon ang mga residente, mga ina na may kasamang bata, mga matatandang umaasang makakakuha ng libreng gamot at ilang kabataan na sabik lang makakita ng sikat na tao. Sa kabilang bahagi naman, naroon pa rin si Dado. Nakaupo sa dating pwestong iyon sa kanto, tahimik at nagmamasid. May ilang dumaan sa harap niya at napakomento. Buti pa si Dado, hindi na kailangan pumila, wala naman siyang pakialam sa ayuda. Sabay tawa, pero hindi iyon pinansin ni Dado. Sa halip, pinanood niyang dahan-dahang bumaba sa sasakyan si Governor Victor. Matikas, nakakoat, kahit mainit, may hawak pang mic at palangiti sa mga kamera. Tumatawa-tawa ito habang pinapalakpakan ng mga tao. Mabuhay si Governor Victor, sigaw ng ilan, habang pinipilit ng mga staff nito na magmukhang masaya at maatao ang eksena. May kameraman na sunod ng sunod sa gobernador habang naglalakad ito sa gitna ng crowd, nakikipagkamay, nagpapakuha ng selfie at nagiiwan ng mga pangako ng scholarship at trabaho. Ngunit habang abala ito sa pagpapakitang gilas, napansin ng gobernador ang isang taong tila hindi interesado. Isang lalaking hindi lumapit, hindi pumalakpak at hindi sumabay sa ingay ng selebrasyon. Napatingin si Governor Victor kay Dado na nakaupo lang sa kanto. Hawak ang isang basong may laman na matabang kape at may bahagyang ngiti sa labi. Isang ngiting hindi pang asar kundi tila pamilyar. Napahinto si Governor Victor. Napatigil din ang ilang tao sa paligid nang mapansin nila ang reaksyon ng gobernador. Unti-unting nabura ang ngiti sa mukha nito at sa halip ay parang may gumuhit na takot o pagkagulat sa kanyang mga mata. Tumigil ito sa paglalakad. Hinubad ang kanyang shades at tinitigan ng maigi si Dado. Lahat ay nagtanong sa isip nila, kilala ba ng gobernador ang tambay? Tahimik na lumapit si Governor Victor sa direksyon ni Dado. Hindi ito pinansin ng huli. Tila ba walang pakialam na papalapit na ang pinuno ng probinsya sa kanyang harapan. Sa bawat hakbang ng gobernador ay nagkakatinginan ang mga staff niya. May isa pang security detail na muntik siyang awatin. "Sir, doon po tayo sa stage," bulong nito. Ngunit hindi pinansin ng gobernador ang kahit sino. Tila hinihigop ng isang malakas na puwersa ang atensyon nito papunta sa lalaking nasa harap niya, hanggang sa biglang huminto si Governor Victor sa harap ni Dado. Sa gitna ng kalsada, sa gitna ng mga mata ng barangay, sa harap ng kamera, media at mga taong nag-aabang ng speech, biglang lumuhod ang gobernador. Isang luhod na walang sinseridad sa politika, isang luhod na puno ng emosyon, paghingi ng tawad at pagkakilala. Natahimik ang lahat. Ang mga cellphone ay sabay-sabay na inilabas. May isang bata pang sumigaw, "Bakit lumuhod si Governor kay Kuya Dado?" Walang sumagot. Dahan-dahang lumuhod si Governor Victor sa maruming kalsada. Tinanggal niya ang suot na coat, inilagay sa gilid, at nanatiling nakatingin kay Dado habang nanginginig ang labi. "Ikaw nga,
Ikaw nga talaga, bulong niya. Hindi nagsalita si Dado. Tiniigan lang niya ito, tila wala pa ring emosyon. Ngunit sa ilalim ng kanyang mata ay may bakas ng tensyon na pilit niyang tinatago. Patawad, muling wika ng gobernador. Hindi ko akalaing magkikita pa tayo. Hindi ko akalaing ganito. Sa gilid ng kalsada, may isang matandang babae na nakilala ng marami bilang si Aling Cora, ang tahimik at mabait na nanay ni Dado. Nandoon siya, hawak ang kanyang rosaryo at halos hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Napaluhod din siya, hindi sa harap ng gobernador, kundi dahil sa bigat ng emosyon. May isang kameraman ang lumapit sa kanya, pero pinigilan siya ng tanod. Wala sa kanila ang makapagsalita. Wala rin sa kanila ang nakakaintindi sa eksaktong dahilan. Pero ang tanong sa isipan ng lahat ay iisa. Ano ang koneksyon ng tambay na ito sa pinakamakapangyarihang tao sa buong probinsya? Sa gitna ng katahimikan, ang kamera ay patuloy na gumulong. Ang isang tambay sa kanto at ang gobernador ng probinsya ay ngayon ay magka-level, magkaharap at tila may kasaysayang matagal nang tinakpan. Sa araw na iyon, hindi pa alam ng lahat kung ano ang tunay na dahilan ng pagluha, ng paghingi ng tawad at ng pagkatalos. Pero isang bagay ang malinaw, hindi na basta-basta ang tingin ng tao kay Dado. Sa mga mata ng masa, ang tambay sa kanto ay may kwento at ang kwentong iyon ay magsisimula ng lumabas, isa-isa. Nang pumutok ang balita kinabukasan, hindi lang ang buong barangay ang nabalot ng pagtataka kundi pati ang buong lalawigan. Kumalat agad sa social media ang video na kuha ng isa sa mga estudyanteng nandon sa feeding program. Isang maiksing clip, hindi umabot ng 2 minuto, pero sapat na para bumulabog sa publiko. Sa video, makikitang pababa ng entablado si Governor Victor, tinatahak ang direksyon ng kanto kung saan nakaupo si Dado. At walang ano-ano'y lumuhod sa harap ng tambay. Habang umiiyak at nagmamakaawa, maririnig sa mahinang boses ang mga salitang tila galing sa bibig ng isang taong humihingi ng kapatawaran. Hindi malinaw ang lahat ng sinabi, pero sapat na ang eksena para mag-viral ito sa loob lamang ng isang gabi. May nag-caption pa ng, "Governor lumuluhod sa tambay? Anong kasalanan niya?" Habang ang iba naman ay nagsabing, "Ang kwento sa likod ng luhod, abangan." Sumugod ang mga reporter sa barangay. May dala silang mga kamera, mikropono, at tanong na tila sabik malaman ang sikreto sa likod ng nakakagulat na tagpo. Pati ang mga vlogger ay hindi nagpahuli. May isa pang gumamit ng drone para lang kuhanan ang bahay ni Dado. Pero si Dado, tulad ng dati, ay nanatiling tahimik. Nasa kanto pa rin siya, parang walang nangyari. Kumakain ng kwek-kwek sa gilid habang pinapanood lang ang mga taong tila hindi siya dating pinapansin. Kapansin-pansin lang na ngayong araw, may ilang residente nang lumalapit sa kanya. May mga batang biglang kinikilig kapag lumalapit siya. May mga binata na dati lumalait, na yun ay palihim na nagtatanong, "Kuya Dado, totoo bang mayaman ka dati?" Ngunit sa bawat tanong, iisa lang ang sagot ni Dado, katahimikan. Samantala, si Governor Victor ay bigla ring nawala sa mata ng publiko. Kinansela ang mga susunod niyang speaking engagements at campaign appearances. Ayon sa kanyang media team, nagpapahinga lamang ang gobernador at ayaw munang magbigay ng pahayag. Ngunit hindi natapos doon ang pagkabahala ng publiko. Sa isang lihim na pulong kasama ang mga lokal na opisyal, inamin ni Victor na siya raw ay binagabag ng isang tasalanang matagal na niyang tilatago. Hindi siya nagdetalye, ngunit may ilang naroroon ang nagsabing nakita nila itong umiiyak habang binabanggit ang pangalang Eduardo, na siyang tunay na pangalan ni Dado. Samantala, habang patuloy ang katahimikan sa panig ni Dado, may isang matandang lalaki
na lumapit sa ilang kabataan sa barangay at nagsabing, "May karapatan kayong malaman kung sino talaga ang tambay na yan." Siya si Mang Berting, dating janitor sa isang malaking unibersidad sa Maynila, at ayon sa kanya, matagal na niyang kilala si Eduardo o Dado. Sa isang kumpulan sa kanto, nagkuwento si Mang Berting, aniya, hindi yan tambay, valedictorian yan dati, isang henyo sa engineering. Kung hindi siya nadamay sa iskandalo, malamang siya na ang nagdidisenyo ng mga tulay at gusali sa syudad na yon. Natahimik ang mga kabataang nakikinig, pero may nangyaring hindi makatarungan, dagdag palang matanda. Isang tao ang umagaw ng lahat ng meron siya. At kung ako ang tatanungin nyo, mukhang panahon na para malaman niyong lahat ang totoo. Hindi man niya sinabi ang buong detalye, sapat na ang mga sinabi ni Mang Berting para lalo pang umigting ang interes ng mga tao. Dumami ang mga nagtatanong, sino si Dado sa nakaraan? At anong kasalanan ni Governor Victor sa kanya na naging dahilan para siya mismo ang lumuhod sa harap ng taong binansagang tambay lang noon? Sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang paulit-ulit na sumasagi sa isipan ng lahat. Bakit nananahimik si Dado? May galit pa ba siyang kinikimkim o sadyang pinili niyang patahimikin ang mga multo ng nakaraan para mamuhay ng tahimik? Ngunit ang katahimikang iyon ay lalong nagtutulak sa lahat para alamin ang kwento. At habang hindi pa siya nagsasalita, bawat mata, bawat bibig, bawat lente ng kamera ay nakatutok sa kanya. Ang lalaking tambay sa kanto na ngayon ay nasa gitna ng isang kwento ng hiwaga, pagsisisi at matagal nang inilihim na katotohanan. Habang mas lalong lumalaki ang usap-usapan, mas lalong lumalalim ang pang-uusisa ng mga tao tungkol sa pagkatao ni Dado. Hindi na lamang ito kwento ng tambay at gobernador, kundi naging usaping pambansa. Pati ang ilang news anchor sa telebisyon ay naglabas ng editorial segment tungkol dito. Bakit nga ba lumuhod ang isang gobernador sa isang tambay? Tanong ng isa, ano kayang matinding lihim ang bumabagabag sa kanya? Dagdag pa ng iba sa social media, kung ano-anong teorya ang nagsulputan. May nagsasabing baka anak daw ni Dado ang gobernador sa pagkabinata. May nagsasabing dating sundalo raw si Dado na minsang nagligtas ng buhay ng gobernador sa giyera. Habang ang ilan naman ay naniniwalang si Dado raw ay dating matataas na opisyal na nawalan ng alaala. Ngunit sa gitna ng lahat ng haka-haka, isang boses mula sa nakaraan ang muling sumulpot upang ibigay ang matagal nang nawawalang piraso ng kwento. Isang araw, habang umiinom ng kape si Dado sa paborito niyang pwesto, lumapit sa kanya si Mang Berting. Dala-dala ang isang lumang supot na may mga papel sa loob. Hindi kaagad nagsalita ang matanda. Naupo muna ito sa tabi ni Dado, tinanaw ang kalsadang puno ng traffic at nag-aagawan ng espasyo ang mga nagtitinda ng balut, kakanin at isaw. Maya-maya, nagsimula siyang magsalita. Eduardo, kung ako man ang unang makakapagsalita tungkol sa nakaraan mo, hindi ko ito gagawin para sa tsismis. Gagawin ko ito para malaman ng mga batang to na minsan ang kinikilala nilang tambay ay halos naging bayani. Hindi tumugon si Dado, ngunit hindi rin siya tumanggi. Tahimik lang siyang nakinig. Muling ikinuwento ni Mang Berting ang mga alaala niya sa unibersidad. Ayon sa kanya, si Eduardo ay dating valedictorian, pinakamataas sa klase sa kursong civil engineering. Laging may bitbit na lapis sa tenga, laging may sketchpad na puno ng disenyo ng mga tulay, kalsada at gusali. Kilala siya sa campus bilang the future of infrastructure. Hindi mayabang si Eduardo, ani ni Mang Berting. Pero kapag nagsimula ng magsalita tungkol sa mga plano niya sa bayan, ang mata niya parang may apoy. Parang wala siyang ibang gusto kundi makatulong sa mas maraming tao. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. May isang iskandalo sa paaralan na kinasangkutan ng top students.
May mga sagot sa board exam na di umano'y kumalat bago pa man ang eksaminasyon. Sa kalagitnaan ng investigasyon, ang pangalang Eduardo ang lumutang bilang pangunahing suspek kahit walang sapat na ebidensya. Ayon kay Mang Berting, may mga estudyanteng pinilit magsinungaling. Isa sa mga ito ay di umano'y paborito ng administrasyon at galing sa mayamang pamilya. At doon ko unang narinig ang pangalan ni Victor, ani ng matanda. Siya ang isa sa mga kapwa mag-aaral ni Eduardo. Matatalino silang dalawa, magkaribal sa honors. Pero si Eduardo ang laging nauuna. Matapos ang ilang linggo ng investigasyon, pinatawan si Eduardo ng suspensyon hanggang sa kalaunay tuluyang inalisan ng karapatang tumanggap ng diploma. Ang board exam na pinaghirapan niyang paghandaan ay napunta kay Victor na siyang nagtapos bilang cum laude, naging scholar sa ibang bansa at pagbalik ay agad naging kilalang personalidad sa mundo ng politika. Si Eduardo, sa kabilang banda, ay nawala sa eksena. Walang nakakaalam kung saan siya napunta. Hanggang sa isang araw, nakita na lamang siya sa isang liblib na barangay. Naninirahan kasama ang kanyang ina, tahimik at mailap. Pagkatapos magkwento ni Mang Berting, tila nabura ang ingay ng paligid. Ang ilang kabataang nakikinig ay napatingin sa isa't isa, hindi makapaniwala. Si Dado, isang top-notcher noon, isang inhinyero na halos maging haligi ng bayan. Isa sa mga bata ang lumapit kay Dado, mahina ang boses. "Kuya Dado, totoo po ba yon?" Hindi sumagot si Dado, ngunit ang sagot ay naroon na sa katahimikan niya. Ang kanyang mga mata ay namumugto at ang kamay niyang kaninay hawak ang tasa ng kape. Ngayon ay nakayuko, bahagyang nanginginig. Wala nang kailangang sabihin. Inabukasan, isa sa mga vlogger na noon pa man ay sumusubaybay sa kwento ni Dado ang naglabas ng special episode tungkol sa kanyang nakaraan. Sinundan ito ng ilang news program na naglabas ng mga lumang larawan, yearbook entries at dokumentong nagpapatunay na si Eduardo Marquez ay minsang itinuturing na future national builder. Ang dating tambay ay ngayon ay may pangalan, may mukha, may nakaraan. Ngunit higit pa sa lahat, may karapatang muling makilala, hindi sa pagiging tahimik, kundi sa pagiging biktima ng isang sistemang pinaboran ang may koneksyon at kapangyarihan. Habang lumalalim ang kwento, mas dumarami ang nagnanais ng hustisya. Ngunit ang mas malaking tanong ay ito: ano ang gagawin ni Dado ngayon? Sa muling pagbubukas ng sugat ng nakaraan, pipiliin ba niyang magsalita? O mananatili siyang tahimik sa kanyang pwesto habang ang buong mundo ay unti-unting natutuklasan ang totoo? Isang bagay lang ang malinaw sa ngayon. Hindi na siya basta tambay, isa na siyang simbolo. At ang mga mata ng bayan ay nakaabang sa susunod niyang hakbang. Kinabukasan, nagising ang buong barangay sa pagputok ng balitang mas malalim pa pala ang ugat ng koneksyon ni Dado at Governor Victor kaysa sa inaakala ng lahat. Isang investigative journalist mula sa isang kilalang media outlet ang naglabas ng isang detalyadong ulat na nagsasalaysay ng buong kasaysayan ni Eduardo Marquez, ang tunay na pangalan ni Dado. Sa ulat na iyon, nakasaad ang buong academic history ni Eduardo, mula elementaryang laging top 1 hanggang sa pagiging valedictorian sa high school at kalaunay full scholar sa isa sa pinakamagagandang universidad sa Maynila. Nakalagay rin doon ang ilang lumang litrato niya noong kabataan habang hawak ang medalya, habang nagsasalita sa harap ng stage, at habang tinatanggap ang pagkilalang isa siya sa pinakamatatalino sa kanilang batch. Pero hindi lang iyon ang laman ng balita. Ayon sa mga dokumentong nakuha ng media, noong huling taon ni Eduardo sa kolehiyo, siya ang nanguna sa qualifying exams para sa isang international engineering program na may scholarship sa Europa.
Ngunit ilang linggo bago lumipad para roon, bigla siyang nasangkot sa isang kontrobersyal na kaso ng exam leak. Isa ito sa pinakamalaking eskandalo sa campus noon. 3 pangalan ang lumutang bilang sangkot. 2 sa mga ito ay anak ng mga kilalang politiko, habang ang isa ay si Eduardo. Ayon sa ulat, si Eduardo lamang ang natanggal sa scholarship program. Ang 2 pa ay pinayagang magtapos. Isa sa kanila, si Victor Gregorio, na siya ring naging sumunod na board top-notcher sa licensure exam sa engineering at sa kalaunay naging isa sa mga pinakabatang appointed provincial engineers ng bansa bago tumakbo sa politika. Nang mabasa ng taong bayan ang ulat na iyon, nagalit ang marami. Uminit ang social media sa dami ng komentong nananawagan ng hustisya para kay Dado. May ilang nagsabing ito ang problema sa bansa. Ang matalino at may prinsipyo ang pinapatahimik. May iba namang mula tambay, ngayon bayani. Dapat siya ang nasa pwesto. Ngunit habang umiinit ang usapan sa buong bansa, nanatili pa ring tahimik si Dado. Wala siyang press release, wala siyang panig, wala siyang pahayag. Sa parehong pwesto pa rin siya araw-araw, tahimik. Hindi iniinda ang ingay sa paligid niya. Parang walang nagbago. Pero sa kanyang mata ay may bahagyang lalim ng ngiti. Parang pasasalamat o marahil ay pagpayag na sa wakas, ang katotohanan ay unti-unting lumalabas. Isang hapon, habang nagkakape si Dado sa kanyang kinauupuan, may batang lumapit sa kanya. Ito ang batang babae na minsan niyang tinulungan noong nadapa at nasugatan ang tuhod. Umupo ito sa tabi niya at tinanong, "Kuya Dado, yung anak po bang ng nanay ko, pwede ko po bang ipag-enroll sa engineering?" Hindi nakasagot si Dado kaagad. Pero maya-maya, sumulyap siya sa bata at sinabi, "Pwede, basta wag niyang hayaang matakpan ng kahit sinong mayaman ang pangarap niya." Tahimik nang umiti ang bata at saka umalis. Ang simpleng tagpong iyon ay nasaksihan ng isang mamamahayag na noon ay palihim na sumusubaybay sa mga kilos ni Dado. Hindi niya napigilan ang sarili at nilapitan si Dado. "Sir Eduardo," bungad niya, "pwede po ba kayong ma-interview kahit sandali lang? Maraming umaasa na marinig ang panig ninyo." Pero si Dado, tulad ng dati, ay umiling lang at sumagot ng banayad, "Sa dami ng taong nagsalita para sa akin, marahil sapat na yon para marinig ako." Nang gabing iyon, isang anonymous user ang nag-upload ng lumang video presentation mula sa universidad. Isa iyong recording ng valedictory speech ni Eduardo Marquez. Nandoon siya, mas bata, suot ang toga at may kumpiyansa sa tinig habang sinasabi, ang tunay na layunin ng talino ay hindi para yumaman, kundi para magsilbi. Hindi para sa prestihiyo, kundi para sa mga hindi naririnig. Kung sakaling dumating ang araw na mawalan kayo ng boses, sana may ibang pipiliing magsalita para sa inyo. Napanood ito ng libu-libo sa loob lamang ng ilang oras. At para sa marami, sapat na ang video na iyon upang makita kung sino talaga si Dado. Sa kalagitnaan ng lahat ng ingay, isa ang nanatiling tulog, si Governor Victor. Ilang araw na siyang hindi nagpapakita. Ayon sa ilang sources, nagkulong ito sa kanyang rest house sa kabundukan at wala ni isang tao ang pinayagang makapasok. Pero sa loob ng kanyang silid, paulit-ulit niyang pinapanood ang viral video ni Eduardo noong graduation. Hindi niya mapigilang mapaiyak. Sa bawat salita ni Eduardo noon, para siyang binubunot sa kasalanan ng nakaraan. Isang kasalanang akala niya ay matagal nang nalibing, pero ngayoy buhay na buhay sa harap niya. Ang taong minsan niyang pinabagsak ay siya ngayong itinataas ng bayan. At siya, sa kanyang katahimikan, ay unti-unting nilalamon ng hiya. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Dahil sa kabila ng lahat ng pagsisi, paglalantad ng nakaraan, at pag-angat ng katotohanan,
may isang desisyon na kailangang gawin, ang pagbawi. At sa mga susunod na araw, ang mismong bibig ng gobernador ang magbubunyag ng pinakamasakit na bahaging matagal niyang tinakasan. Isang pahayag na magpapabago sa takbo ng buong kwento at magbibigay daan sa simula ng tunay na hustisya. 2 linggo matapos ang kontrobersyal na pagluhod ni Governor Victor sa tambay na si Dado, isang anunsyo ang bumulaga sa telebisyon, radyo at social media. Magsasagawa raw ng live press conference ang gobernador. Walang detalye kung ano ang sasabihin niya, ngunit ang anunsyo pa lamang ay sapat na para tumutok ang buong bansa. Ang venue ay isang simpleng hall sa Kapitolyo, walang engranding dekorasyon, walang campaign banner at halos walang media filter. May ilang staff na nandoon para mag-monitor ng broadcast, pero ang kabuuang setup ay tila sinadya upang ituon ang pansin sa mismong pananalita ng gobernador. Nang magsimula na ang press conference, tahimik ang buong lugar. Suot ni Governor Victor ang simpleng puting kamisa de chino, walang kurbata, walang alahas at walang makakapal na foundation sa mukha gaya ng karaniwang hitsura niya tuwing kampanya. Halatang hindi ito isang scripted na pagharap. Sa unang minuto ng kanyang pagsasalita, nabingi ang mga nakikinig. Hindi dahil malakas ang boses niya, kundi dahil sa bigat ng bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Bilang inyong lingkod bayan, at bilang isang dating estudyante ng parehong paaralan na pinagmulan ni Eduardo Marquez, panahon na siguro para sabihin ko ang matagal ko nang kinimkim. Huminga siya ng malalim. Ako po ang dahilan kung bakit nawala ang pangarap ng isang taong mas matalino, mas marangal, at mas may malasakit sa bayan kaysa sa akin. Napasinghap ang ilang mamamahayag. Ang iba'y hindi makapaniwala. Patuloy niyong naririnig sa tono ng kanyang boses ang pagputol-putol. Tila ba sinasakal siya ng konsensya. Inilahad ni Governor Victor na noong huling taon nila sa kolehiyo, siya at si Eduardo ang nangunguna sa klase. Alam niyang si Eduardo ang may pinakamalaking tsansa para sa scholarship abroad. May panibagong programang inilunsad noon. Isang full grant para sa isang engineer na babalik sa Pilipinas upang tumulong sa pagbuo ng infrastruktura sa mga liblib na lugar. Iisa lang ang slot at si Eduardo ang top candidate. Hindi siya makapapayag na matalo. Hindi niya matanggap na sa kabila ng kanyang pangalan, koneksyon at kayamanan ay mas mananaig pa rin ang isang tulad ni Eduardo na galing sa simpleng pamilya. Kaya't sa tulong ng ilang kakilala sa loob ng board, gumawa siya ng paraan upang mapasama si Eduardo sa kontrobersyang exam leak. Nilapitan niya ang 2 pang estudyanteng may koneksyon sa mga taong may kapangyarihan at pinilit silang ituro si Eduardo bilang pangunahing sangkot. Nagkunwaring nagulat, nagkunwaring inosente, at sa mata ng paaralan, si Eduardo ang may sala. Wala siyang pagkakataong ipagtanggol ang sarili. At habang si Eduardo ay ibinagsak ng sistemang pinaniniwalaan niya, si Victor ay tahimik na lumipad pa abroad, hawak ang diploma at baon ang tagumpay na hindi naman para sa kanya. Sinira ko ang buhay ng isang taong wala namang ginawa kundi ang mangarap para sa bayan. Patuloy ni Governor Victor. Habang ako, ginamit ko ang posisyon para itago ang kahinaan ko. Ang totoo, matagal ko nang gustong mansabi ng totoo. Pero lagi kong iniisip kapag nalaman ng lahat, mawawala ang lahat sa akin, kapangyarihan, pangalan, respeto. Pero ngayong nakita ko siyang muli, doon ko lang naunawaan. Wala akong karapatang humawak ng anumang tungkulin habang ang taong tunay na may kakayahan ay pinatahimik at ginawang anino. Maya-maya, inilabas niya ang isang envelope. Binuksan ito ng isa sa mga staff at inilantad sa publiko ang isang sulat na pirmado ng 3 dating opisyal ng universidad na noon ay nagretiro na. Isa iyong formal na affidavit
na nagpapatunay na si Victor Gregorionia ang utak sa likod ng sabwatan. Inamin nilang nagpadala sila ng confidential na sulat noon para ipagtanggol si Eduardo. Ngunit hindi ito nakarating sa kinauukulan dahil tinakot daw sila ng ilang miyembro ng board. Pirmado, selyado at lehitimo ang dokumento. Nang ilapan ito ni Governor Victor sa mesa, huminga siya ng malalim at tumayo. Ngayong araw na ito, ako po ay formal na nagsusumite ng aking resignasyon bilang gobernador ng lalawigang ito. Wala akong ibang layunin kundi itama kahit huli na ang kasalanang hindi na dapat kong itinago pa. Tahimik ang buong hall. Walang bulungan, walang tanong, walang camera flashes. Para bang bawat tao sa silid ay ninanamnamin ang bigat ng tagpong iyon. Samantala, sa barangay kung saan naroon si Dado, halos lahat ng residente ay nakatutok sa TV. Nasa ilalim ng punong mangga si Dado, tahimik na nakaupo habang pinapanood sa maliit na portable TV ang press conference. Wala siyang emosyon sa mukha, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ito na ang simula ng dahan-dahang paghilom. Hindi dahil gusto niyang makipa ang pagbagsak ng taong sumira sa kanya, kundi dahil sa unang pagkakataon, may taong humarap sa katotohanan, hindi para sa kapalit, kundi para sa hustisya. Nang matapos ang press conference, ang buong bansa ay tila huminto sa paghinga. At sa katahimikang iyon, nagsimula ang bulong-bulungan, hindi ng chismis, kundi ng paghanga. Dahil sa tambay na minsang inakala ng lahat ay patapon, lumitaw ang liwanag ng katotohanan. Sa kanya nagsimulang mabunyag ang isang kwentong matagal nang nais ilantad, at sa kanya ring magwawakas ang panahong pinatahimik ang mga boses ng inaapi. Ngunit ang tunay na tanong na yon ay ito: anong hakbang ang susunod? Matapos ang lahat, pipiliin ba ni Dado na tumindig sa harap ng lipunan o mananatili siyang tahimik habang ang kanyang pangalan ay unti-unting binubuhay ng bayan? Sa mga sumunod na araw, matapos ang pagbibitiw ni Governor Victor, tila hindi pa rin natapos ang alon ng emosyon sa buong bansa. Kung dati kwento lamang ito ng isang tambay at isang gobernador, ngayon ay naging simbolo na ito ng paninindigan, pagkabigla at muling pagtindig mula sa pagkadapa. Sa bawat barangay hall at munisipyo, naging usap-usapan si Eduardo Marquez, ang lalaking minsang ibinagsak ng sistema, ngunit ngayoy kinikilala bilang boses ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagkilala at paghanga, nanatiling si Dado ay hindi nagbabago. Sa parehong kanto pa rin siya matatagpuan tuwing hapon, bitbit ang baso ng kape, tahimik na nagmamasid sa mga dumadaan at tinatanggap ng walang ingay ang bagong anyo ng kanyang pangalan. Sa gitna ng lahat ng pagkukumpisal at pagkakabunyag, dumating ang panibagong alok mula sa regional government. Isang liham ang ipinadala sa barangay hall na may pirma ng bagong pansamantalang gobernador. Nakasaad doon ang paanyaya para kay Eduardo Marquez na tanggapin ang posisyong consultant engineer ng lalawigan. Kasama ng panukalang siya rin ang maging pangunahing tagapayo sa mga proyektong pang-imprastruktura sa mga liblib na lugar. Kalakip din ito ang offer na full scholarship para sa sinumang batang pinili niya mula sa barangay. Isang simbolikong hakbang para raw ibalik ang dignidad sa mga taong ninakawan ng kinabukasan. Dinala ni Kapitana Merly ang liham kay Dado isang umaga. Inabot ito ng babae habang may kaba sa tinig. Eduardo, anak, napakalaki ng respeto sa iyo ngayon. Hindi mo na kailangang manailing nasa gilid ng mundo. Pwede ka nang bumalik sa lugar kung saan dapat ka talaga naroon. Tahimik lang si Dado habang binabasa ang liham. Sa bawat salita ay waring tinimbang niya hindi lamang ang bigat ng alok, kundi pati ang bigat ng responsibilidad na kakambal nito. Matapos ang ilang minuto, dahan-dahan niyang ibinalik ang liham kay Kapitana. Salamat.
Pero hindi ko tinulungan ang mga batang to para magkaroon ng posisyon. Kung gusto nilang tulungan ako, sana kisimulan nila sa pagpapatupad ng mga proyektong matagal nang ipinagpait sa barangay na to, aniya. Hindi ko kailangan ng titulo para makagawa ng tama. Lumaganap agad ang balita ng pagtanggi ni Dado sa alok. Ngunit hindi ito tinanggap ng marami bilang pagtanggi sa tungkulin. Sa halip, nakita nila ito bilang patunay ng kanyang paninindigan. Ang kanyang pananahimik ay hindi kahinaan kundi pagpili ng kapayapaan. Ang kanyang pag-iwas sa entablado ay hindi pagtanggi sa pagbabago, kundi paniniwala na ang tunay na paglilingkod ay hindi kailangang isapubliko. Kaya't sa halip na malungkot, mas lalo pang lumawak ang respeto sa kanya. Sa parehong linggo, isang grupo ng mga guro at estudyante mula sa universidad kung saan dating nag-aral si Eduardo ang bumisita sa barangay. Hindi sila nagsuot ng media ID o official badge. Dala nila ang ilang mga modules, chalks, lapis at recycled na kwaderno. Gusto raw nilang simulan ang isang community tutorial center para sa mga batang hindi nakakapag-aral. Nang tanungin kung sino ang inspirasyon nila, sabay-sabay silang tumuro sa dulo ng kanto kung saan nakaupo si Dado. Tahimik siyang ngumiti, saka tumayo at tumulong sa pagbuo ng maliit na tent sa bakanting lote na ipinahiram ng isang residente. Habang tinutulungan niyang ayusin ang mga upuan, may isang batang lalaki na lumapit sa kanya. "Kuya Dado, totoo po ba na dati kayong top 1 sa buong bansa?" Hindi agad sumagot si Dado. Pero ngumiti siya at tinapik ang balikat ng bata. "Hindi na mahalaga kung ako'y top 1 noon. Ang mas mahalaga kung magiging top 1 ka ngayon sa kabutihan." Napangiti ang bata at masayang bumalik sa grupo ng mga batang nakaupo sa ilalim ng tent, sabik matutong muli. Sa eksenang iyon, wala ng kamera, wala ng reporter, wala ng politiko. Wala kundi isang lalaking tahimik na nagsasauli ng pag-asa at isang komunidad na sa wakas ay muling naniniwala sa kabutihan. Sa malayo, habang unti-unting lumulubog ang araw, may isang babae na tahimik ding nakamasid sa lahat. Siya ang dating dean ng kolehiyong pinanggalingan ni Eduardo. Ngayoy matanda na at retirado. Palihim siyang bumisita sa barangay matapos marinig ang mga balita. Pinanood niya si Eduardo mula sa malayo at sa kanyang mata may luha. "Kung alam ko lang noon, kung hindi ako natakot," bulong niya sa sarili. Ngunit kahit hindi nila nagawang ipaglaban noon si Eduardo, alam niyang sa muli niyang pagkikita rito ngayon, isa na siyang ehemplong hindi na kailanman kayang patahimikin ng takot. Ilang araw matapos mabuo ang maliit na community tutorial center sa barangay, tuluyan nang nagbago ang daloy ng araw-araw na buhay doon. Kung dati ay tahimik at tila nakakalimutang sulok ng lalawigan ang lugar nila Dado, ngayon ay naging sentro ito ng inspirasyon. Araw-araw, may mga taong bumibisita hindi para sa ayuda o publicity, kundi para matuto, tumulong at makinig. Isa sa mga pinakakapansin-pansin ay ang pagdating ng mga dating estudyanteng, minsan na ring pinulungan ni Dado sa katahimikan. May isa na ngayon ay guro sa pampublikong paaralan, isa naman ay mechanical technician sa kalapit na bayan, at ang isa ay naging seaman na palaging nagpapadala ng school supplies mula sa abroad. Nagbalik silang lahat, hindi para magpasikat, kundi para magbalik ng utang na loob. Isa-isang naglabasan ang mga kwento ng kabutihan ni Dado na matagal nang inilihim ng kanyang katahimikan. Isang matandang lola ang nagsabing si Dado raw ang palihim na nagpatayo ng pader sa kanilang bahay matapos bumagsak ito sa bagyo noon. Isang ina ang nagkwento na si Dado raw ang palaging nagpapadala ng gatas at diaper para sa kanyang anak nang iniwan sila ng asawa. At isang dating tambay ang nagpahayag na kung hindi raw siya kinausap ni Dado noon tungkol sa droga,
baka matagal na siyang patay. Sa bawat kwento, lalong luminaw na si Eduardo Marquez ay hindi kailanman naging ordinaryong tambay. Siya ay naging haligi ng isang komunidad, tahimik ngunit matatag, hindi hinanap ang papuri kundi ang tunay na pagbabago. Ang media, bagamat unti-unting nawala ang kanilang sigla sa pagsunod sa issue, ay patuloy pa ring naglalabas ng mga artikulong may temang Unsung Hero, The Silent Engineer, at ang tambay na naging pag-asa. Ngunit habang gumagalaw ang lipunan para kilalanin si Dado, siya mismo ay patuloy na lumalayo sa atensyon. Mas pinili niyang mamuhay ng simple, kasama ang kanyang ina, na ngayoy tila mas gumaan na rin ang loob matapos ang mga taon ng pananahimik. Tuwing gabi, magkasama silang nagkakape sa harap ng kanilang bahay. Ang kanilang pag-uusap ay laging maikli, ngunit puno ng damdamin. "Nakikita mo ba yan, Ma?" tanong ni Dado isang gabi habang pinapanood ang mga batang nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng solar lamp. "Kung dati, takot sila sa akin, ngayon sila na ang lumalapit." Sumagot ang ina niya, "Hindi sila takot sa'yo, anak. Takot lang sila sa katotohanang mas maramal ka sa kanila noon pa man." Ngunit kahit sa pagyakap ng komunidad sa bagong pagkatao ni Dado, may mga taong tila hindi pa rin matahimik. May isang miyembro ng dating Universidad Council na lihim na nagpunta sa barangay upang humingi ng tawad. Ito ang dating dean ng Engineering Department na noong panahon ng iskandalo ay nanahimik at hindi ipinaglaban si Dado sa harap ng board. Nakaupo sila ni Dado sa ilalim ng punong mangga, tahimik at ilang minuto bago siya nagsalita. "Eduardo, ilang gabi akong hindi makatulog. Hindi ako nagsalita noon. Hindi kita ipinaglaban dahil sa takot na mawala ng posisyon, takot na bumangga sa makapangyarihan. Pero araw-araw kong dinadala ang bigat ng katahimikan kong iyon." Hindi sumagot si Dado. Tumingin lamang siya sa mata ng dating guro, tapos ay mahinang tumango. "Hindi mo kailangang mag-sorry, aniya. Hindi ako nagtanim ng galit, pero sana sa susunod mong buhay, piliin mong magsalita kahit hindi ka sigurado kung may makikinig." Ang ganitong klase ng pagkatao ni Dado ang lalong humatak sa puso ng maraming Pilipino. Minsan, isang news crew ang nagtanong sa isang batang babae sa tutorial center kung ano ang ibig sabihin ng bayani. Ang sagot ng bata, yung katulad ni Kuya Dado, yung hindi mo makikita sa libro pero alam mong hindi mo makakalimutan. Isang simpleng linya, ngunit sa mata ng mga nakakarinig ay may bigat na parang kasaysayan. Isang hapon, may dumating na liham mula sa National Commission for Civic Awards. Nominado raw si Eduardo Marquez para sa Gawad Pag-asa, isang pambansang parangal para sa mga ordinaryong taong may di-ordinaryong ambag sa lipunan. Kaakibat nito ang milyon-milyong pisong pondo para sa proyekto ng kanyang pinangangalagaang barangay at ang pagkakataong magsalita sa harap ng libu-libong tao bilang keynote speaker. Nang ibalita ito ng kapitana sa buong barangay, nagsigawan sa tuwa ang mga bata, nagpalakpakan ang mga magulang at halos mag-iyakan ang ilang matandang taga roon. Ngunit sa gitna ng kagalakan, isa lang ang tahimik, si Dado. Hindi siya agad nagsalita. Tiningnan lamang niya ang mga batang nagtuturo sa isa't isa ng math sa ilalim ng silong. Tinanaw ang nanay niyang nagdidilig ng halaman at saka bumulong, "Kung ito man ang bunga ng pananahimik ko, sana sa mga susunod, hindi na kailangang manahimik ang mga tulad ko." Wala siyang ipinadalang acceptance letter, wala ring pagtanggi. Pero nang sumapit ang araw ng awarding, sa halip na siya ang umakyat sa entablado, ipinadala niya ang isa sa kanyang tinuruan. Isang batang lalaki na dating palaboy, ngunit ngayoy isa ng iskolar. Sa speech ng bata, sinabi niyang, "Si Kuya Dado ang nagturo sa akin kung paano bumasa, sumulat at maniwala sa sarili." Hindi siya ang nagsalita ngayong araw, pero araw-araw niyang sinisigaw ang kabutihan sa pamamagitan ng gawa.
Nagbigay ng standing ovation ang buong audience. Sa puntong iyon, mas naging malinaw sa marami ang tunay na misyon ni Dado. Hindi para sa sarili ang kanyang pagbabalik, kundi para sa mga boses na hindi marinig, sa mga batang nawawalan ng tiwala sa sarili, sa mga taong iniwan ng sistemang dapat sana'y kumakalinga. At sa bawat taong bumalik upang magpasalamat, sa bawat batang natutong mangarap, at sa bawat komunidad na muling nanalig sa kabutihan, isang bagay lang ang sigurado. Si Dado, na minsang tinawag na tambay, ay isa ng haligi ng pag-asa. Tahimik siyang bumuo ng bagong mundo, hindi sa entablado, kundi sa puso ng mga taong minsan niyang piniling tulungan. Sa katahimikan ng isang maagang umaga, habang ang mga ilaw sa kalsada ay nagsisimula ng mamatay at ang langit ay unti-unting nagiging bughaw, natagpuan ni Aling Cora ang isang lumang kahon sa ilalim ng lumang aparador sa kanilang bahay. Isa itong kahong gawa sa kahoy, may bakas ng alikabok at kalawang sa kandado. Kilala niya ito. Ito ang kahon na minsang hiniabot sa kanya ni Dado noong araw ng kanyang paglaya mula sa pagkakakulong, kasunod ng eskandalong ikinubli ng unibersidad. Noon, sinabi lamang ni Dado, "Inay, kapag tapos na ang lahat, saka niyo lang ito buksan." Mahigit isang dekada rin ang lumipas mula noon. At sa araw na iyon, pakiramdam ni Aling Cora ay panahon na. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang makapal na envelope na may nakasulat sa labas, para sa sinumang gustong makinig. Sa loob ng envelope ay isang sulat na tila isinulat ng paulit-ulit sa iba't ibang pahina. Punit-punit na papel na pinagtagpi-tagpi. May mga bahagi pang tila na bahira ng luha o tinta na natuyo sa panahon. Basag-basag ang pagkakasulat, tila isinulat sa ilalim ng ilaw ng selda. Ngunit bawat salita ay may bigat na parang kinimkim sa puso ng maraming taon. Mahal kong mambabasa, hindi ko alam kung kailan mo ito mababasa o kung darating ba talaga ang araw na may magbabasa. Ngunit kung sakaling ito'y makarating sa iyong mga mata, sana'y unawain mong hindi ako sumusulat para ipagtanggol ang sarili, kundi para palayain ang sarili ko mula sa bigat ng katahimikan. Hindi ko kailanmang itinanggi na ako'y nasaktan. Hindi ko rin kailanman sinubukang labanan ang sistema. Dahil alam kong hindi ako panalo sa laban ng kapangyarihan. Pero sa loob ng mga taon kong katahimikan, natutunan kong may mas mahalaga pa kaysa sa hustisya. At ito ay ang kapatawaran. Kapatawarang hindi dahil nakalimot na ako, kundi dahil pinili kong huwag hayaang lamunin ako ng galit. Dahil kung babangon ako sa galit, magiging tulad ko rin ang mga taong minsang dumurog sa akin. Ayokong maging salamin ng pagkamuhi. Gusto ko, kung sakali mang makita nila ako muli, ang makita nila ay ang taong hindi na kailanman hiningan ng tawad, pero pinatawad pa rin. Nang matapos basahin ni Aling Cora ang sulat, hindi niya napigilang mapaluha. Hindi siya umiyak dahil sa awa sa anak, kundi dahil sa labis na paghanga. Ang kanyang anak ay hindi lang pala matalino, kundi marunong din magmahal sa paraang hindi ipinagkakalandakan. Tumayo siya, lumabas ng bahay at habang hawak-hawak ang sulat, naglakad siya patungo sa community center kung saan ginaganap ang araw-araw na pagtuturo sa mga bata. Doon niya ipinabasa ang sulat sa harap ng lahat. Isa-isang natigilan ang mga batang naroroon. Tahimik ang buong silid. Pati ang mga gurong volunteer ay hindi makapagsalita agad. Para bang sa bawat linya ng sulat, bumubukas ang mas malalim na bahagi ng pagkatao ni Dado na hindi pa nila kailanman nasilayan. Pagkatapos ng pagbasa, lumapit ang isang batang lalaki kay Dado at mahigpit siyang niyakap. Walang salita, pero sapat na ang yakap na iyon para malaman ng lahat na may ipinanganak na panibagong damdamin sa komunidad, isang uri ng pag-unawa na hindi na lamang bunga ng paghanga, kundi bunga ng malalim na pagrespeto. Makalipas ang ilang araw, nagsagawa ng munting seremonya ang mga taga-barangay
upang kilalanin si Dado bilang honorary member ng Barangay Council. Isang simbolikong titulo, ngunit may malalim na kahulugan. Ibinigay ito hindi para sa karangalan, kundi bilang pagkilala sa taong nagturo sa kanila ng halaga ng tahimik na pagkilos. Sa seremonyang iyon, muling binasa ang liham ni Dado at sa unang pagkakataon, si Dado ay tumayo at humarap sa lahat. Hindi siya nagbigay ng mahabang talumpati. Sa halip, tumingin siya sa mga mata ng bawat naroon at mahinang sinabi, "Hindi ko po ginusto ang lahat ng ito para makilala. Ginawa ko lang po kung ano ang sa tingin ko'y tama. Pero maraming salamat dahil pinili ninyong makinig kahit matagal akong nanahimik." Pagkatapos ng kanyang mga salita, muling tumahimik ang paligid. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na tulad ng dati. Hindi na iyon katahimikan ng pagwawalang bahala. Ito na ngayon ang katahimikan ng respeto. Katahimikan ng pagninilay. Katahimikan ng isang komunidad na sa wakas ay natutong makinig. Hindi sa sigaw ng ingay, kundi sa lalim ng katahimikang may laman. At sa paglipas ng araw, sa bawat batang natututo magsulat ng sariling pangalan, sa bawat ina na natutong magsalita sa barangay hall upang ipaglaban ang karapatan ng anak, at sa bawat binatang bumabalik upang tumulong, muling nabubuo ang isang barangay na minsang iniwang tahimik at magulo. Sa gitna ng lahat ng ito, si Dado ay nananatili pa rin sa kanyang kinagawiang pwesto tuwing hapon. Tahimik, simple. Pero ngayon, hindi na siya tambay sa mata ng tao. Siya na ang naging tinig ng mga matagal nang pinatahimik. At sa sulat na iyon, sa bawat letrang isinulat sa ilalim ng mahinang ilaw, natagpuan ng buong komunidad ang pinakaimportanteng aral, na minsan ang pinakamalakas na sigaw ay nanggagaling sa puso ng mga taong piniling hindi magsalita pero nagpakita ng tunay na kabutihan sa gawa. Isang linggo matapos ang seremonyang isinagawa ng barangay para kay Dado, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Sakay ng puting SUV na walang plakang panggobyerno, isang lalaking may bitbit na dokumento at maliit na itim na attache case ang bumaba sa tapat ng barangay hall. Simple ang porma nito, puting polo, maong na pantalon at isang pares ng malinis na sapatos, ngunit halatang sanay sa mga formal na lakan. Kilala siya ng iilan. Siya ay si Attorney Rod Arnaldo, isa sa pinakabatang abogado ng Ombudsman's Office na nagsusuri ng mga kaso ng katiwalian at administrative misconduct. Tahimik niyang inabot sa kapitana ang isang sobre, nakasulat doon ang Confidential, Attention, Eduardo Marquez. Nang malaman ng kapitana ang nilalaman, agad siyang naglakad papunta sa kanto kung saan, gaya ng dati, ay nakaupo si Dado sa ilalim ng puno habang pinapanood ang mga bata sa kalsada. "Dado, anak, may liham para sa iyo," bungad ni Kapitana Merly habang marahang iniabot ang sobre. Kinuha ito ni Dado at tahimik na binasa. Sa unang bahagi, ipinaalam ng opisina ng Ombudsman ng salaysay ni Governor Victor, kasama ang mga ebidensyang isinumite nito, ay opisyal nang isinampa bilang kaso laban sa sarili niya. Kalakip nito ang rekomendasyong imbestigahan din ang mga taong tumulong sa pagtatago ng katotohanan, mga dating opisyal ng universidad, miyembro ng scholarship board, at ilang konektadong politiko. Ngunit sa bandang huli ng sulat, may nakasulat na kakaiba. Ayon sa liham, binanggit ni Victor sa kanyang affidavit na kung may isang tao siyang gustong magpatuloy ng mga proyektong iniwan niya, lalo na ang programang pang-imprastruktura sa mga liblib na komunidad, iyon ay si Eduardo Marquez. Ipinapasa raw ni Victor ang lahat ng karapatang pamahalaan ang programang ito at kung tatanggapin ni Dado, ibibigay ng buong probinsya ang pondo para sa mga proyekto sa ilalim ng kanyang gabay. Hindi kaagad nagsalita si Dado. Sa halip, pinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Hindi dahil sa kaba,
kundi dahil alam niyang ito na ang bahagi ng kwento na hindi na niya maaaring tahimik ang muli. Sa gabing iyon, umupo siya sa harap ng kanyang ina, si Aling Cora, habang tahimik silang nagkakape sa lumang bangkito sa tapat ng bahay. Inay, mahinang bulad niya. Sa tingin mo ba, oras na para bumalik ako sa ginagawa ko noon? Tumingin si Aling Cora sa anak. Kita sa muka ang lungkot at pagmamalaki. Anak, matagal ka nang bumalik. Pero kung ang tinutukoy mo ay ang pagbabalik sa plano, sa mga tulay na minsan mong iginuhit sa papel, baka oras na nga. Hindi na siya sumagot pa. Tiningnan lamang niya ang madilim na langit at sa kanyang isip ay unti-unti niyang inalala ang mga disenyo, blueprint at panaginip na minsang sinabutahin ng kasinungalingan. Kinabukasan, muling bumisita si Attorney Rod para sa isang formal na pag-uusap. Dito ipinaliwanag niya kay Dado na ang programang ipinapasa ng gobernador ay may tinatayang halagang 50 milyong piso. Isang pondo na nakalaan para sa Community Infrastructure Development Program, kabilang ang pagpapatayo ng tulay, water system, health center at learning hubs. Isa itong programa na pinangarap noon pa ni Dado at ngayoy ibinabalik sa kanya, hindi bilang politiko kundi bilang engineer, bilang pinunong may malasakit. Ngunit sa kabila ng laki ng alok, muling tumanggi si Dado sa posisyon. Ayoko ng titulo, ayoko ng opisina sa Kapitolyo. Pero kung ako ang hahawak ng proyektong to, gusto kong dito ito magsimula, sa barangay namin. At gusto kong ang bawat proyekto, ako mismo ang bumuo sa papel. Hindi para makilala, kundi para masigurong totoo ang bawat pako, bawat hollow block, bawat gripo. Pumayag si Attorney Rod at ipinasa ang mensahe sa pansamantalang pamunuan ng probinsya. Mula roon, ang dating tambay na si Dado ay naging proyekto manager ng programang walang pangalan, walang publicity, pero may konkreto at malinaw na layunin. Ang isakatuparan ang mga proyektong minsang ipinagkait sa mga tulad niyang biktima ng sistemang hindi nakikinig. Simula noon, araw-araw nang bumabiyahe si Dado sa mga liblib na lugar ng lalawigan. Hindi siya sakay ng SUV, kundi ng tricycle, bangka o minsan ay naglalakad sa maputik na daan. Bitbit ang lumang bag na puno ng sketchpad, mga lapis, metro at listahan ng gamit na kailangang bilhin. Sa bawat baryong pinupuntahan niya, hindi siya pinapakilala bilang bisita, kundi bilang isa sa kanila. Kumakain siya ng tuyo sa dahon ng saging, natutulog sa papag at umiinom ng tubig posporo mula sa balon kasama ang mga manggagawang lokal. Hindi siya kumukuha ng kontraktor mula sa malalayong lungsod. Ang mga taga-baryo mismo ang nagiging mason, karpintero at tagalapat. At sa unang pagkakataon, nararamdaman ng mga tao na sila ang may-ari ng pagbabago. Dumating ang araw ng unang proyekto. Isang tulay na mag-uugnay sa dalawang barangay na dati kailangang tawirin ng mga estudyante ang ilog para makapasok sa paaralan. Nang matapos ito, walang ribbon cutting, walang media coverage. Pero naroon ang mga magulang, may bitbit na pansit at suman. Naroon ang mga guro, may dalang banderitas. At naroon si Dado, nakaupo lang sa gilid. Pinagmamasdan ang mga batang tumatawid sa tulay na siya mismo ang nagdisenyo. Isang batang babae ang lumapit sa kanya. Kuya Dado, ikaw po ba ang gumawa ng tulay? Ngumiti siya, sabay sabing, hindi ako, tayo. At sa mga salitang iyon, nagsimula ang isang panibagong yugto sa kanyang buhay. Hindi na bilang biktima ng nakaraan, kundi bilang tagapagdala ng kinabukasan. Tahimik, tapat at totoo. Sa bawat proyektong natatapos, sa bawat pamilyang natutuluban, lalong lumalalim ang pag-unawa ng mga tao kung sino talaga si Eduardo Marquez. Hindi lamang siya ang tambay na lumuhuran ng gobernador. Siya ang taong piniling tumayo para sa kabutihan
At sa bawat pagtanggi niya sa kapangyarihan, mas lalo siyang pinipili ng bayan. Dahil minsan, ang tunay na lider ay hindi kailangang malakas ang boses, basta't matibay ang puso at totoo ang hangarin. Habang unti-unting tumatahimik ang mga balita tungkol kay Dado sa labas ng barangay, mas lalong lumalalim naman ang epekto ng kanyang presensya sa loob nito. Ang dating maliit na kanto kung saan siya palaging nakaupo ay naging paboritong tambayan ng mga kabataan. Dati-rati lugar ito ng tsismisan, sugalan at walang saysay na inuman. Ngunit ngayon tuwing dapitapon, makikita mong may ilang batang nagsusulat sa maliit na mesa, may dalang kwaderno, chalk at calculator. May mga nanay na bitbit ang anak para magpaturo ng simpleng pagbabasa. At sa gitna ng eksenang iyon, makikita mo pa rin si Dado, tahimik lang sa isang tabi, hindi kailanman umaangkin ng atensyon, ngunit palaging naroroon kapag may kailangan ayusin, itama o ipaliwanag. Isang araw, muling nagpakita si Victor, hindi na bilang gobernador, kundi bilang isang taong humihingi ng pagkakataong makabawi. Wala na siyang kasamang bodyguard o media. Nakaputing polo lang siya at may dalang brown envelope. Sa kanyang pagbabalik, wala na ang dating kumpiyansang siyang ang sentro ng mundo. Tahimik siyang tumayo sa harap ng community center, pinanood muna ang mga batang nagtutulungan sa loob. At saka dahan-dahang lumapit kay Dado, na noon ay abalang tinutulungan ang isang bata sa pagsusulat ng kanyang pangalan. Hindi na kailangan ng mahabang panimula. Nang magkaharap sila, pareho silang tahimik. Walang eksenang drama, walang pagtataas ng boses. Tanging pagtanaw, tanging katahimikang may bigat. Dinala ko to, ani ni Victor habang iniabot ang envelope. Ito ang lahat ng dokumentong nagpapatunay ng sabwatan noon. May affidavit, may signed confession, pati na rin ang listahan ng mga taong tumulong sa akin para siraan ka. Pinapirmahan ko silang lahat para hindi na maulit to sa iba. Tinanggap iyon ni Dado ng walang salita. Binuksan niya ito at sinulyapan lang sandali, saka muling ibinalik sa envelope. Hindi ko na kailangan ng ganito, wika ni Dado. Pero maraming salamat. Hindi para sa akin, kundi para sa mga susunod na katulad ko. Umupo si Victor sa tabi ni Dado. Bagay na noon ay hindi niya kailanman maisip gawin. Gusto kong magsimula ng bago, sabi niya. Walang posisyon, walang kapangyarihan, pero may panibagong pananagutan. Tutulong ako sa pagtatayo ng Scholarship Foundation, gamit ang natitira sa personal kong yaman. Gusto kong ikaw ang maging unang tagapayo. Matagal na katahimikan ang sumunod. Hindi kaagad sumagot si Dado. Sa halip, pinanood muna niya ang batang babae na sa wakas ay natutunan ng isulat ang buong pangalan niya. Walang masama sa panibagong simula, Victor, sagot niya sa wakas. Basta siguraduhin mong ang susunod mong hakbang ay hindi na para itama ang nakaraan, kundi para itama ang kinabukasan ng iba. Ilang araw makalipas, pinatawag ni Victor ang isang maliit na pagpupulong sa barangay hall kung saan dumalo ang mga opisyal, guro at magulang. Doon niya inanunsyo ang pagtatatag ng Marquez Foundation, isang lokal na non-profit organisasyon na layuning suportahan ang mga batang nagnanais mag-aral pero walang kakayahang pinansyal. Walang ingranding launching, walang pulang ribbon o TV camera. Tanging isang simpleng whiteboard ang nagsilbing backdrop. Pinangalanan niya ito hindi sa sarili niya, kundi kay Eduardo Marquez. Isa sa mga kondisyon ng pondo ay hindi kailanman dapat mailagay ang pangalan ni Victor sa alinmang dokumento o proyekto. Sinabi niyang, ito ang una kong proyekto kung saan hindi ako ang bida at gusto kong manatili ito sa ganoong paraan. Hindi na rin ito ipinagkalat pa sa media. Ang balita ay nanatili lang sa komunidad. Ngunit unti-unti, sa bawat batang makakapag-aral,
Sa bawat nanay na muling naniwala na may pag-asa ang anak niya, sa bawat binatang nagdesisyong lumayo sa bisyo at pumasok sa alternatibong edukasyon, nabubuo ang isang mas tahimik, mas matibay na pagbawi. At sa puso ng lahat ng iyon, hindi kailanman nawala si Dado. Patuloy siyang naroroon sa likod ng mga inisyatiba, nagtuturo, nag-aayos ng mesa, nakikipagkwentuhan sa mga ama ng tahanan na ngayon ay mas bukas ng pag-usapan ang edukasyon kaysa inuman. Minsan, may lumapit na binatang dating leader ng fraternity na nahuli noon sa isang riot. Umupo siya sa harap ni Dado at sinabing, "Kuya, paano mo napigil yung galit mo? Ako kasi kahit anong bait ko ngayon, lagi ko pa rin naaalala yung mga sinayang kong taon." Tumingin si Dado sa kanya, saglit na tumahimik tapos ay mahinang numiti. Hindi mo kailangang burahin yung galit, pero pwede mong itanim sa ibang lupa. Gawin mong ugat ng bagong dahilan, hindi mo kailangang kalimutan, pero piliin mong gamitin. Sa simpleng tugon na iyon, ang dating tambay ay naging gabay, hindi lang para sa kabataan kundi pati na rin sa mga dating nawalan ng landas. At habang dumadami ang mga taong pumapaloob sa adhikaing tahimik niyang sinimulan, unti-unting umuusbong ang panibagong kultura sa barangay. Isang kultura ng pag-asa, pagtutulungan at paninindigan. Hindi ito dala ng batas, hindi ito ginapang ng politika, kundi binuo sa simpleng pagkilos ng isang taong hindi kailanman naghanap ng kapalit. Sa bawat pagpupulong, sa bawat pagtuturo, at sa bawat sulat ng pasasalamat na natatanggap ng barangay mula sa mga batang muling nangarap, isang pangalan ang palaging binabanggit, hindi bilang isang leader, kundi bilang isang inspirasyon. Si Dado, ang tambay na tahimik lang sa kanto, ngunit ngayon siya ang naging pundasyon ng isang bagong uri ng pagbabago, yung hindi nagsisigaw, hindi nangangampanya, pero kayang baguhin ang buhay ng mga tao sa simpleng pananatili sa tama. Isang taon na ang lumipas mula nang muling mabuksan ang kwento ni Dado sa mata ng buong komunidad. Sa panahong iyon, marami na ang nagbago. Hindi dahil sa isang malaking proyekto o batas, kundi dahil sa maliliit ngunit matitibay na hakbang na nagsimula sa katahimikan. Ang dating barangay na tinatawag na patapon ng bayan ay ngayoy kilala bilang modelo ng pagkakaisa. Hindi ito ang klase ng komunidad na punong-puno ng pondo o teknolohiya. Wala silang matataas na gusali o malalawak na kalsada. Ngunit meron silang mas mahalaga, panibagong pananaw sa isa't isa, at panibagong paniniwala sa sarili nilang halaga. Tuwing umaga, maririnig na ang halakhakan ng mga batang pumapasok sa maliit na learning center na ipinayo sa dating bakanting lote. Ang mga dating tambay sa kanto ay naging volunteer tutor, janitor, at tagapag-ayos ng upuan. Ang mga ina na dati takot humarap sa opisina ng barangay ay ngayoy aktibo sa pagpupulong at sa pagbubuo ng mga proyekto. At sa lahat ng ito, si Dado ay nanatiling nasa gilid. Hindi para umiwas, kundi para bigyang daan ang paglago ng iba. Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga, nilapitan siya ng isang batang lalaki na dati halos hindi makapagsalita sa harap ng tao. Ngayon, bitbit na nito ang kanyang unang medalya mula sa isang inter-school quiz competition. "Kuya Dado," anang bata habang itinataas ang medalya, "para sa'yo to. Kasi kung di mo ako tinuruan, di ko to makukuha." Tinanggap ni Dado ang medalya, tinitigan ito saglit at ibinalik sa bata. "Hindi akin yan," mahinang sagot niya. "Akin lang ang tanong na una mong natutunang sagutin." Naging kaugalian na tuwing huling linggo ng buwan ay magkaroon ng community gathering sa plaza. Hindi ito enggrande. May mga palaro para sa bata, palengke para sa mga ina, at munting programa para sa lahat. Sa gabing iyon, ang mga ilaw ay hindi mula sa stage lights kundi sa mga solar lamp na pinagtulungang ayusin ng mga dating out-of-school youth.
Walang artista o opisyal na panauhin. Pero may isang pagkakataong inalay ng komunidad para kay Dado. Hindi niya alam na may inihandang video ang mga guro at estudyante, isang montage ng mga larawang kuha sa loob ng isang taon. Nandoon ang mga batang unang beses na natutong bumasa, mga nanay na natutong gumawa ng budget, mga binatang natutong umiti muli, at mga gurong dati nawalan na ng gana, ngayoy punong-puno na ng layunin. Pagkatapos ng video, lumapit si Kapitana Merly sa entablado at humawak sa mikropono. Hindi namin kailanman maibabalik ang panahong nawala sa iyo, Dado. Pero ngayong gabi, gusto naming ipaabot sa iyo na sa bawat hakbang namin bilang komunidad, nandoon ang yapak mo. Nais ka naming kilalanin bilang haligi ng barangay na ito. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi sa naging ikaw. Tumayo si Dado sa gitna ng mga tao. Hindi siya sanay tumanggap ng ganitong pansin. Pero sa pagkakataong ito, walang halong pagdududa o hiya. Tumingin siya sa paligid at sa unang pagkakataon, nagsalita siya sa harap ng buong barangay. Ang bawat isa sa inyo ang naging dahilan kung bakit hindi ko kailanman pinagsisihan ang manatili rito. Bawat batang natutong mangarap, bawat inang lumaban para sa anak, bawat ama na muling bumalik sa tahanan, kayong lahat ang nagpapatunay na hindi mo kailangang nasa taas para nakapagdulot ng pagbabago. Kailangan mo lang manatiling totoo kahit walang nakatingin. Tahimik ang lahat. Hindi dahil hindi sila natuwa, kundi dahil ang bawat salita ay tumama sa mga puso nila. Matapos ang ilang segundo, sabay-sabay ang palakpakan, hindi masigabong parang sa entablado ng artista, kundi isang palakpak na may galang at pagmamahal. Mula sa pinakatuktok ng lumang stage ng plaza, isang batang babae ang sumigaw, "Kuya Dadong, salamat po." At sinundan ito ng napakarami pang tinig, mga batang halos sabay-sabay na nagsabing, "Salamat Kuya Dado, salamat Tito Dado, salamat Sir." Nang gabing iyon, umuwi si Dado na tahimik pa rin pero may ngiting hindi napilit kundi puno ng kapayapaan. Naupo siya sa harap ng kanilang bahay, muling tinimplahan ng kape ang kanyang ina at sabay silang tumingin sa langit. "Anak," wika ni Aling Cora, "kung ang tatay mo'y buhay pa, tiyak ko na sasabihin niyang proud siya sa'yo." Tumangulang si Dado. Walang salita, walang drama. Sapagkat sa gabing iyon, alam niyang kahit hindi niya hinanap, natagpuan niya ang tunay na hustisya, hindi sa anyo ng paghihiganti, kundi sa pag-ahon ng isang komunidad na minsang binalewala. At sa katahimikan ng kanto kung saan lahat nagsimula, nandoon pa rin siya, hindi na bilang tambay, kundi bilang paalala na minsan, ang pinakatahimik na tao ang may pinakamatibay na tinig. At ang tinig na iyon ay hindi kailanman kailangang isigaw dahil nararamdaman ito sa puso ng bawat taong natutong maniwala muli sa sarili.